undergoing therapy. I had surgery twice na po. Okay. So we've been trying to fix it. Okay. But Bakit nga ba si Liza Soberano ay biglang nawala sa showbiz sa Pilipinas? Bakit tila naglaho ang isa sa pinakasikat na mukha ng kanyang henerasyon? At ano na ang tunay na lagay ng kanyang buhay ngayon? Ito ang kwentong hindi lang tungkol sa pag-alis, kundi tungkol sa pagpili. Hindi lang tungkol sa pagkawala, kundi sa muling pagbuo ng sarili. Isang tuloy-tuloy, malalim, at makatotohanang salaysay. Walang putol, walang kabanata, kung paano dumating si Liza sa puntong kailangan niyang huminto, umatras, at magsimula ulit sa ibang direksyon. Ngunit bago ang lahat, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Sa loob ng maraming taon, si Liza Soberano ang literal na mukha ng modernong Filipina leading lady. Bata pa lang, ramdam na ng industriya ang kakaibang timpla ng kanyang anyo. May lambing, may tapang, may hiwaga. Mula sa pagiging supporting roles hanggang sa pagiging pangunahing bida sa mga teleserye at pelikula, halos sabay-sabay umakyat ang kanyang kasikatan at responsibilidad. Sa mata ng publiko, parang walang pwedeng magpabagal sa kanya. Pero sa likod ng kamera, may unti-unting bumibigat. Sa Pilipinas, ang showbiz ay hindi lang trabaho. Isa itong sistema. Kapag ikaw ay patok, tuloy-tuloy ang takbo, walang preno, walang pahinga. Para kay Liza, ang mga taon ng sunod-sunod na proyekto ay naging normal. Ngunit habang tumatagal, may kapalitang bilis. Pisikal na pagod, emosyonal na pressure, at ang tahimik na tanong, ito ba talaga ang buhay na gusto ko? Isa sa mga unang senyales ng kanyang pag-atras ay ang kanyang kalusugan. Hindi ito simpleng chismis. Si Liza mismo ang umamin sa mga panayam na nakaranas siya ng matinding pagod, anxiety, at pakiramdam na para siyang nakakulong sa imahe na hindi niya ganap na pinili. Sa Pilipinas, bihira ang artista na hayagang nagsasabi ng ganito, lalo na kapag nasa rurok ng kasikatan. as in for the longest time po, back and forth kami sa doctors. We've been trying to fix it since August po until now. I've been undergoing therapy. Kaya para sa ilan, ito ay tila pag-iinarte. Pero para kay Liza, ito ay pagiging totoo. Kasabay nito ang usapin ng identity. Lumaki si Liza na hati ang mundo. May Pilipinas, may Amerika. Sa local showbiz, madalas siyang inilalagay sa kahon. Ang perpektong mestiza, ang tahimik na babae, ang romantikong bida na laging may kapartner. Matagumpay ito, oo. Pero sa loob niya may bahagi na hindi naririnig. May mga karakter siyang gustong gampanan na hindi akma sa ligtas na formula. May mga salitang gusto niyang sabihin na hindi swak sa inaasahan ng masa. Dito nagsimulang umusbong ang tensyon sa pagitan ng industriya at ang personal niyang hangarin. Hindi ito bigla ang desisyon. Ito ay akumulasyon ng mga taon ng pag-iisip, pagdududa at pagnanais na subukan ang mas malawak na mundo. At sa bandang huli, tumating ang pinakamahirap na hakbang, ang pagbitaw. Hindi madali ang umalis sa showbiz ng Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nasa tuktok. May kontrata, may expectations, may fans na umaasa. Nang magsimulang kumalat ang balita na magpo-focus si Liza sa Hollywood, agad itong hinarap ng batikos. May nagsabing wala siyang utang na loob, may nagsabing wala siyang mararating doon, at may nagsabing sayang ang career. Ang masakit, karamihan sa mga ito ay nanggaling mismo sa mga kababayan. Pero sa kabila ng ingay, tumuloy siya. Hindi dahil galit siya sa Pilipinas, kundi dahil gusto niyang tuklasin kung sino siya kapag wala na ang safety net ng kasikatan. Sa Amerika, hindi siya sikat, walang VIP treatment, walang garantisadong proyekto, at iyon mismo ang hinanap niya, ang maging baguhan muli. Sa Hollywood, ang simula ay tahimik, walang bonggang anunsyo, walang red carpet agad, auditions, rejections, paghihintay, mga bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Dito niya naranasan ang totoong kahulugan ng pagiging artista na walang pangalan. At sa halip na sumuko, doon siya mas tumibay. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga balitang may proyekto siya sa international films. Hindi agad bida, hindi agad malaki ang exposure, pero mahalaga, totoo ang proseso. Isa sa mga unang proyektong nagbigay pansin sa kanya ay ang pelikulang Lisa Frankenstein, kung saan ipinakita niya ang ibang anyo ng kanyang kakayahan. Mas kakaiba, mas edgy, mas malayo sa nakasanayang imahe sa Pilipinas. Kasabay ng pagbabago ng karera ay ang pagbabago ng kanyang personal na buhay. Mas naging pribado si Liza, mas bihira ang interviews, mas kontrolado ang social media. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil natutunan niyang
hindi lahat ay kailangang ipaliwanag. Sa mga post niya, makikita ang mas grounded na babae. Hindi perpekto, hindi laging nakaayos, pero mas totoo. Sa tanong na naglaho ba siya, ang sagot ay hindi. Nagbago lang ang entablado. Sa Pilipinas, ang pagkawala ay madalas itinutumbas sa kabiguan. Pero sa kaso ni Liza, ang pagkawala ay naging paglipat. Isang hakbang palayo sa ingay, papunta sa mas tahimik, ngunit mas makabuluhang landas. Ngayon, ano na ang buhay ni Liza Soberano? Hindi siya kasing ingay ng dati sa lokal na media, pero aktibo siya sa pagbuo ng international career. Patuloy ang auditions, patuloy ang training, patuloy ang paghasa sa sarili. Hindi man araw-araw nasa balita, pero malinaw na hindi siya tumigil. Mas pinili lang niya ang mas mabagal ngunit mas sinadyang takbo. May mga nagsasabing babalik pa siya sa Philippine showbiz. May mga nagsasabing tuluyan na siyang magfo-focus sa abroad. Ang totoo, bukas ang lahat ng posibilidad. Ang mahalaga sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Liza ang may hawak ng manibela ng sarili niyang buhay. At marahil iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nawala. Dahil minsan para makita mo ang tunay mong direksyon, kailangan mo munang umalis sa spotlight. Kailangan mong mawala sa paningin ng iba para mas makita mo ang sarili mo. At kung mas lalaliman pa natin ang pag-unawa, mahalagang ilagay sa konteksto ang panahon kung kailan nawala si Liza sa paningin ng mainstream Philippine showbiz. Ito ay yugto rin kung kailan nagbabago ang takbo ng entertainment industry. Mas global, mas digital, mas walang permanenteng sentro. Noon, kapag wala ka sa telebisyon ng Pilipinas, parang wala ka na. Ngayon, pwedeng wala ka sa lokal na TV, pero may buhay ang karera mo sa ibang kontinente, ibang platform, at ibang audience. Isa rin sa madalas hindi na pag-uusapan ay ang bigat ng expectations na ipinataw kay Liza habang siya ay lumalaki sa harap ng publiko. Bata pa lang siya, may imahe na agad na dapat panindigan. Mabait, mahinhin, perpekto, walang mali. Sa loob ng maraming taon, matagumpay niyang ginampanan iyon. Ngunit habang tumatanda ang isang tao, natural lang na magbago ang pananaw, panlasa at pangarap. Ang problema, hindi palaging handa ang industriya o ang publiko na tanggapin ang pagbabagong iyon. Sa social media, malinaw ang naging epekto ng kanyang desisyon. May mga taga-suporta na nanatili at umunawa, pero meron ding matitinding kritiko. Ang bawat kilos niya ay binibigyan ng mali siya, mula sa paraan ng kanyang pananalita hanggang sa estilo ng kanyang pananamit. Para sa isang taong sinusubukang buuin muli ang sarili, ang ganitong klaseng ingay ay hindi maliit na bagay. Kaya mas pinili niya ang distansya. Mas pinili niya ang katahimikan kaysa patuloy na depensa. Sa aspektong emosyonal, malinaw na ang paglayo niya ay bahagi ng self-preservation, hindi ito pagtakas. Isa itong hakbang para mabuhay ng mas buo. Sa mga bihirang pagkakataon na nagsalita siya, makikita ang mas malinaw na paninindigan na hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa dami ng proyekto o sa taas ng kita. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang matulog ng mahimbing, kumising ng may direksyon, at mabuhay ng hindi inuubos ang sarili para lang mapasaya ang iba. Kung titignan ngayon ang kanyang trajectory, hindi ito ang tipikal na comeback story na inaabangan ng marami. Wala siyang grand announcement, walang deklarasyon ng pagbabalik sa dati. At marahil iyon ang punto. Hindi niya kailangang bumalik sa dating bersyon ng sarili niya. Ang hinaharap na tinatahak niya ay mas bukas, mas flexible, at mas naaayon sa kung sino siya ngayon, hindi kung sino ang inaasahan ng iba noon. Sa huli, ang pagkawala ni Liza sa showbiz ng Pilipinas ay nagsisilbing salamin sa mas malaking usapin. Paano ba natin tinatrato ang mga taong pinasikat natin? Pinapayagan ba natin silang magbago? O mahal lang natin sila hanggat pasok sila sa hulma na ginawa natin para sa kanila? Ang kanyang kwento ay paalala na ang mga artista ay tao rin. Napapagod, natatakot, naghahanap. At minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay hindi ang manatili sa spotlight, kundi ang lumayo rito para muling hanapin ang sarili. Sa ganitong lente, ang pagkawala ni Liza ay hindi isang trahedya. Isa itong tahimik ngunit matapang na pagpili.